So, mabibilang po ito sa mga services nila, nakakailanganin po sa pag-compute ng kanilang mga benefits sa GSIS, either separation or retirement benefit. Magkano ba ang inaawas sa isang miyembro ng GSIS at ano man yung counterpart sharing ng employer? Ang bawat empleyado po na miyembro ng GSIS ay kinakaltasan sa kanyang buwanang sahod ng katumbas na 9% ng kanyang basic salary o buwanang sahod. At ito po yung tinatawag na personal share. Okay. Now, ito po naman ay tinutumbasan ng kanyang ahensya, yung tinatawag na employer share, which is 12% ng kanyang basic salary. So all in all, ang bawat miyembro po ay nagre-remit sa atin ng 21% ng kanyang basic salary buwan-buwan. So out of this 21%, 4% po dito ay pupunta dun sa kanyang life insurance premium. Okay? Premium contribution. At yung pong remaining 17% will form part dun sa tinatawag na retirement premium contribution. Kumbaga, iniipon niya yun, ano? Kasi, di ba, Driggs, defined benefit scheme ang GSIS, no? So, in exchange for yung kanilang premium contribution, meron naman silang insurance or protection against certain contingencies, no? Kasama dyan, retirement, funeral, survivorship. So, yun talaga yung nature or essence ng pagiging member dito sa Government Service Insurance System. So, meron ka pa bang... Yes, Driggs, question ko naman, paano kung ang isang GSIS member, ang isang government employee, ay lumipat naman sa private sector? May option ba siya na ituloy yung kanyang buwanang hulog? Kapag ang isang miyembro po ng GSIS ay lumipat sa private sector, automatic po na kakansilahin or automatic na mapuputol yung kanyang compulsory coverage sa GSIS. At kaakibat po nito ay ang pagtigil ng kanyang obligasyon, yung buwanang obligasyon niya ng pagbabayad ng prima sa GSIS. Kasi covered na siya ng SSS. Sa SSS, wala siyang option na ituloy yun. Okay. Ay, kasi ako nag-a-apply ako, Driggs, gusto ko sana dual, parang voluntary. Uy, teka, so wala tayong nabanggit yung voluntary, so hindi tayo pwede mag-voluntary sa GSIS. So SSS ako, gusto ko dual, para meron akong kumbaga insurance din na madagdagan pa yung aking retirement benefits if ever. Wala po tayong ganun. Once na ma-separate po tayo sa service, automatic po na terminated na po yung ating coverage sa GSIS. Ano naman yung tinatawag na portability? Yung ating pong portability law, halimbawa po meron po tayong isang empleyado na nung siya po ay na-separate sa gobyerno, meron lang po siya, hindi po niya na-meet yung minimum service requirement na 15 years para ma-entitled siya sa pension benefit. Pero because meron po siyang services sa private before na kung saan meron siyang contribution sa SSS, at kapag isinertify po ng SSS itong contribution niya at ito ay itinakin o idinagdag dun sa service niya sa gobyerno, yung kanyang may premium contribution naman sa GSIS, at umabot ito ng 15 years, for purposes of eligibility, may entitled po siya ng pension benefit under portability law. At ito po ay payable at age 60. Yung sa in-explain mo, Driggs, nauna yung SS membership bago sa GSIS. Paano kung reverse? Nag-resign sa government service, halimbawa, say 12 years pa lang, pwede ba niyang dugtungan yung 3 taon na kakulangan para maka-meet siya ng minimum na 15 years requirement with an SSS membership kung continuous? Pagdating po noon, yung kanyang application ng portability law, doon po sa kanyang last, kung ano po yung last employer niya. Kasi so it will be under SSS? Oo po, sa SSS. Kung siya last na nagtrabaho? Kasi hindi naman po natin pwedeng i-tack in yun, tapos ang effective date of retirement niya, halimbawa po, ang effective date of retirement niya noong pang 2010, tapos magdadagdag tayo ng services, ito pong bagong services niya sa private. Mukhang meron pong, yung sa sistema po ng pagpo-process ng claims, hindi po siya angkop na maisama.
Isang concern pa tungkol dito sa membership, di ba, Driggs? Dahil sinabi natin mandatory for both the employee and the employer to be covered, no, by the GSIS. Paano kung hindi sila naguhulog? 'Di ba nasa batas din natin may mga sanction tayong binibigay dun sa mga ahensya na hindi naguhulog on time at hindi ever nagre-remit. Tama po, nandyan din po sa RA 8291 yan na binibigyan din po ng sanction yung mga financial officer po ng mga institusyon o ng mga ahensya na hindi po sumusunod doon sa obligasyon nila sa batas na i-remit ng tama at on time ang mga premium contribution ng kanilang mga empleyado. So standard naman yun, di ba? Yung government share, pare-pareho sa lahat ng ahensya? Tama po. Mabanggit ko lang po, meron din po tayong tinatawag na mga special members. Ito po yung ating mga member ng bench or ng judiciary, yung ating pong mga judges, yung ating mga justices, at bago po ang ating mga prosecutors na kailan lang ay nag-rank as judge na po sila. So, na-convert po yung kanilang coverage sa atin, yung status of coverage from regular to special member. Andyan din po ang ating mga members of the Constitutional Commission. So, sila po, ang coverage po nila sa atin ay doon lamang po sa life insurance na kung saan ang kanila naman pong premium na inire-remit ay 3% ng kanilang basic salary at ito po ay tinutumbasan ng government share na another 3%. So all in all, 6% po ng kanilang basic salary ang inire-remit po sa atin para sa kanilang life insurance contribution. Okay. So kung meron pang mga tanong yung ating mga viewers hinggil sa pagiging miyembro sa GSIS, no, from membership requirements, maya-maya pag-uusapan natin kasi kaakibat ng pagiging miyembro yung loan privileges naman nila at iba pang benepisyo, ay meron tayong website at hotline number, Bo? Oo, pwede nyo tignan po, silipin nyo po sa aming website sa www.gsis.gov.ph o kaya po, pwede rin po kayong tumawag sa aming hotline sa 479-3645. Again, ulitin ko po, ang aming hotline, 479-3645. So kung meron po kayong mga katanungan, may mga issues na gusto nyo pong maklarify, bisitahin nyo lang po ang aming website or tumawag po kayo sa aming hotline. Okay, magpapasalamat na rin tayo, no, kay Drigo Manuel. Napaka-informative ng mga sinabi ni Drigo. Membership 101, yan po yung unang-una nating dapat malaman, ano, bilang miyembro. Ano ba ang mga karapatan ko? At dahil inuulit-ulit naman talaga ni PJM Vergara na bilang miyembro, ay basic right ng isang miyembro yung malaman nila kung ano yung mga benepisyo at mga entitlement nila na nakaakibat as member ng GSIS. So, Driggs, maraming salamat once again. Salamat din po, BP Marge, Manager po. Thank you po. Okay, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang GSIS Members Hour. Yung susunod, pag-uusapan naman po namin ano-ano ba yung mga pwedeng loans na i-avail ng aming mga miyembro bilang benepisyo nila, no, at kapalit ng kanilang paghuhulog ng kanilang prima. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami ni Manager Bo dito sa GSIS Members Hour. Welcome back dito po sa GSIS Members Hour at ang topic po natin ngayong gabi ay Membership 101. Kasama ko po si Bo. Ngayon may bago na naman tayong, ang tawag natin kay Alex, ano ba, resource expert or subject matter expert. Dahil kanina, during the first half of the show, kung nanonood po kayo at sinusubaybayan nyo yung aming episode ngayong gabi, ang pinag-uusapan namin ay ano ba yung mga responsibilidad at membership requirement ng isang GSIS member. Pero, on the other side of the coin, meron din naman silang mga benefits. At ito mga, yung inaabangan. Defined benefits, kumbaga, ang tawag natin dyan. Pakilala na natin, Bo, ang ating guest. Okay, ang aming guest, second guest for tonight, walang iba po, kundi si Mr. Alex Balais ng NCR Department 3. Good evening, Alex. Good evening, BP Mards. Good evening, Manager Bo.
welcome back sa GSIS Members Hour. Siyempre, basta pinag-uusapan, di ba, loans? Loans. Si Alex ang makakasagot niyan. Okay, una, gaano ba katagal? Naku, waiting period agad. Hindi, sabihin muna natin, ano-ano ba yung mga loan privilege na pwedeng i-avail ng ating miyembro? Conso loan, meron ho tayong policy loan. Ang policy loan po natin, dalawa. One for the regular policy loan. Another one is the optional policy loan. Okay. So another service loan is the e-cash advance 3. Yan po yung sa UMID card po natin. So Magkano yun? yung cash advance pong yun, 10,000 po. Tapos meron tayo yung bagong loan, yung educational assistance loan, Bagong-bago which is yan. 4,000 at limited po yan hanggang December 28 lamang po. Okay. Lex, dito kanina diniscuss kasi namin paano maging member ng GSIS. So, soon after maging member ang isang empleyado, gano'n naman katagal bago pwede siyang mag-avail ng loan? Meron ba tayong requirement dyan sa After 3 period ng- years ba? After 36 premium contributions? Ganito lang po yan. Kapag ka sa Conso loan po, at least 20 monthly premium contributions. Posted po yon. Nakapag-remit kayo ng 20 monthly premium contributions, magiging eligible na po kayo sa 3 months basic monthly salary para sa Conso loan po ninyo. Okay. So sa policy loan naman po, at least 1 year enforced ang inyong policy. So, sa policy loan po, bale kapag kayo yung LEP policy holder, LEP meaning? yung CM policy po ang prefix. So, ang malolo nyo ho dyan is 50% ng cash value ng policy ninyo. Ngayon, kung kayo naman po ay LP policy holder or yung Enhanced LP Life Enhanced Policy. Life Policy, 90% of its termination value is the loanable amount for policy loan. So, paano ba nagiging CM ang policy nila at paano nagiging ELP? Parang ina-applyan yata nila yon? Ganito po yan. Kapag previously ho, ang kinuha ng GSIS, yun hong kwan lang po, LEP policy, yung Life Endowment Policy, yung CM. So, pagka nag-mature ho yan, automatic issuance na po yung kwan na po, ELP, yung Enhanced Life Policy. Kailan magmamature yung life endowment policy? Yung original Kwan na po yan. policy Meron ho nila. tayong endowment age 45, 55. Okay. Depende po kung kailan ho yan yung pumasok may sa certain milestone sa service. buhay mo, Opo. no? Pero ako kasi matagal na rin ako sa gobyerno, yun ang inabutan ko, yung life endowment policy. Ngayon, nung nag-mature yung policy ko, automatic naging enhanced life policy na Yes, ako. ma'am. At nakuha ko na yung aking cash surrender value sa ilalim ng Maturing policy na yon. Ayun. Pero ngayon lahat is under ELP na. Lahat ng mga bagong New employees entrants. ngayon, Enhanced Life Policy na po. Kailan yun nag-umpisa? Nag-umpisa ho yan nung 2003, I think. Parang ganyan, 2003. around that. So again, pag CM pa ang policy, they can loan as much as 50%. Aha. And then pag ELP, 90%. 90%. Kaya mas maganda na ho yan, bale. Oo, Kaya, mas malaki. Malaki ang nalulungan. another service loan po, yung eligibility naman sa cash advance 3, at least 5 years po kayo na may posted premium payments. So, ang binabasa ho dyan ng ating system is yung record of creditable service. Oo, So, it should be at least 60 months or 5 years. Okay, yung record of creditable service for the information of our viewers, no, of our members, yan po yung serbisyo na kung saan kayo may hulog na premium contribution. So yung taon, yun ang tinatawag nating RCS, no, yung record ninyo, ang binabasa diyan ng sistema natin, yung may hulog na premium, remitted premium payments, Yes, boss. no? Opo, Oo. ganun po. So nakakailan na tayo? Meron tayong pension loan, meron tayong consolidated loan, meron tayong cash advance na policy 10,000. And then, meron tayong emergency loan assistance. Bagong-bago, since May lang yan na ipa-implement. Meron pa? Meron din, nag-o-offer din ho ang GSIS ng emergency loan. Okay. Lalo ngayon. Lalo ngayon ho, sa Mga bagyo. sa Typhoon ng- Hener. Bali sa emergency loan naman po, kumana ho yan, binabaan na po ang interest niyan from 8%, ginawa na lang po 6%, at winave na rin po ng GSIS ang service fee para yung ang binabawas na lamang po pag nag-emergency loan ay yung redemption insurance. Okay. So Lex, yung sa emergency loan, meron din bang membership period na required? Sa emergency loan ho, maganda ho. 3 monthly premium contributions lang ho. Pwede na ho okay. mag-avail. So new ang- entrants, kung naka 3 months na Opo. kayo. At pwede nabaha sila, at Yes. nabagyo.
Pwede na agad mag-apply ng emergency loan kung merong in-offer. Opo. So, meron pa Meron ba? pa rin ho tayo yung pension loan, ino-offer natin yan para sa mga old age pensioners natin. So gumanda na rin po yan ngayon doon sa bagong pension loan natin. Bali nagkaroon na ho ng redemption insurance. Ano bang ibig sabihin ng redemption Ang redemption insurance po, yan po yung pinambabayad natin, binabawas yan sa loan kwan natin, proceeds, at May binibili premium, natin no, ng na insurance yan binabawas. para in case of death ng isang borrower na nagbabayad, magiging fully paid po yung account. Hindi na Ayun. siya sisingilin. So hindi maaabala ang kanyang mga survivors in case something happens to our pensioner. Meron pa rin ho tayong isang loan sa mga, yun hong nag-avail nung clasp sa retirement. Okay. Meron ho tayo nung pensioners restructured loan. For those na nag-retire ng age 60 at immediate pension ang kinuha under 660 or 8291 at may utang sila at gusto nilang malaki ang maging proceeds, nag-a-apply ho sila nung clasp na tinatawag or yung choice of loan amortization schedule for pensioners. Diyan po parang kinoconsolidate din po yung natitira nilang loan at nagkakaroon, pagkatapos po, they have the option to pay it in 1, 2, or 3 years during their pension years na ho. So 10% ho ang interest rate niyan at may redemption insurance din po. Oo. Bigyan ko lang ng background, no? Kasi yung tinatawag ni Alex na class, di ba? Bagong reforma to na pinatupad ng ating management and Board of Trustees bilang bahagi nga ng pagbibigay ng responsibong serbisyo para sa ating tumaas na di ba? 1.7 million members Yes, and ma'am. pensioners, From no, 1.6 Lex? na. So kasama po yan sa mga reformang pinapatupad ng ating chairman, Daniel Lacson Jr. at si PGM Robert Vergara at kasampu ng ating Board of Trustees. So ano pang pwede nilang utangin Yung or optional, i-avail? Lex, Ang optional policy loan, ang nauutang po dyan ay 1 year din po. Dapat enforce yung optional policy ninyo at ang nauutang po dyan ay 90% ng termination value. 90%. Optional. Parang, So pwede, parang ELP din po yan, 90% na. pero meron pa rin tayong housing loan, di ba? Yun na lang po, ang housing loan po, yun na lang, maintenance na lang po ng account. Oo. Ngayon po hindi na ho tayo nagpapautang ng Oo, housing loan. kasi na-spin-off na natin sa Sa Pag-ibig Pag-ibig, Fund. opo. Pero nagbigay tayo ng 5 billion credit oho. facility doon. So yung ating mga miyembro at pensioner, in fact, ay pwede pong mag-avail ng housing loan sa Pag-ibig. Pag-ibig na, No? So doon po kayo pwedeng mag-apply for a housing loan kung kailangan nyo po ng pabahay. Sige. So paano naman yung importanteng tanong, interest interest rate ng po, mga loan ganito po privileges yan. natin? Ang conso loan po, 12% compounded annually based on the diminishing balance. Ano ibig sabihin nun? So, bali po, yung loan ninyo, pagka nag-amortize ho kasi tayo, ang una hong binabasa nung, pag iniremit ho sa GSIS ang amortization o yung hulog para sa isang specific loan, tulad ng conso loan, which is on the 3rd month from the date of its availment, bali, ang binabawas po dyan, kasi ang loan po, ang conso loan po, you have the option, ang payment period ho niyan, 1 year or you have the choice ng 1 year up to 6 years to pay. Pero for non-permanent employees, 2 years lang. Pero kung ang non-permanent employee ay more than 10 years na ang service, may option na rin siyang bayaran yung conso loan niya ng 1 year up to 6 years. So, So, ang 12%. 12% po based on the diminishing Yung balance. educational loan. Ang educational loan po, mababa lang po yan. 6% lang po yan. Parang sa 5 years po, 20 pesos lang po isang buwan. On the 60th month, sisingilin niya na po yung principal na 40. Bali, ang nagiging interest lang po ng educational assistance for 5 years is 1,200. Yung policy loan. Sa policy loan, ang interest rate natin is 8% compounded annually. Yan yung regular at Optional Optional, parehong oo. 8%. sa ating cash advance, 12% din po.